Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiiba at kakaibang plataporma sa digital broadcast. Mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Angelica Paz, salamat sa pag-like na isa ka na sa BSCC family. Dito ka nagmula sa isang lahing malaya, marangal, matapat, mayapa. Di ka dapat Shout out sa'yo Antonio Salaw, salamat sa pag-share isa ka na sa BSCC family. ngunit tanong nangyari sa dangal, pati pangalan sinugal. Lilian Gabriel, salamat sa Para pag-like na isa lamang ka na sa BSCC family. Magkamay hanggang sa maging usakan. Maaari pang magbago kahit san ka man patungo. May daang pabalik sa tama kung saan ka nagmula. Maaari pang magbago kahit san ka man patungo. May daang pabalik sa tama kung saan ka nagmula. Isang laging malaya, Salamat sa pag-like na isa ka na sa BSCC family. matapat, marangal, payapa. Ngayon na ang simula, isang laging may laya.
matapat, marangal dakila. Dito tayo nagmula, dito rin magsisimula. Dito tayo ang simula. Oo, dito ang simula. Opinyon at pananaw. Ito ang palatuntunang maghahayag ng mga mapagbuong opinyon sa mga pangunahing issue at pambansang usapin. Maglalahad ng mga konkretong pananaw para sa sambayanang Pilipino. Opinyon at Josephine pananaw. Roquero, salamat sa pag-like na isa ka na sa BSCC Kasama ang Family. inyong kapanalig at abang lingkod, Tony Salaw. Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiiba at kakaibang plataporma sa digital broadcast mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Isang makabuluhan at mapagpalayang hapon po sa lahat ng ating minamahal na mga kababayan sa iba't ibang dako ng kapuluan at siyempre sa iba't ibang dako ng mundo. Nagpupugay na muli itong panibagong edisyon, itong opinion at pananaw. Siyempre, dito pa rin sa Broad Streamcast Communicators, yung ating digital broadcast platform na kung saan patuloy ang pag-agapay at ikangay pagbibigay ng mahalaga at walang kahulilip na mga impormasyon para sa ating minamahal na mga kababayan. So ano man po ang inyong pinagkakaabalahan sa mga oras na ito, muli tayong magkakasama hanggang mamaya ang pagkagat ng dilim. Ano? Ayan. At may mga nagbuena mano na kagad. Si Ma'am Lilian Gabriel, nanonood siya ngayon. Ma'am Lilian, good afternoon po. At siyempre, si Ma'am Angelica pa. Sabi ni Ma'am Angelica, good afternoon. Good Wednesday. Good afternoon po, Sir Tony. At sa buong BSCC family. More power, God bless, and keep safe po lagi. Likewise, Ma'am Angelica. Sabi ni Ma'am Lilian Gabriel, blessed Wednesday, Kuya Tony Salaw. More power po sa opinion at pananaw. Stay safe and healthy. God bless us all. God first. Yan. Thank you so much. Likewise, Ma'am Lilian Gabriel. Thank you so much for joining in. At si Ma'am Josephine Roquero, all the way from Tansa, Cavite. Sabi niya, good afternoon, Sir Tony. Blessed Wednesday. Keep and safe and more power on your program. God bless always. God first. Thank you so much. Magandang hapon din kay Darwin Evangelista Curiba. Hindi nabanggit ni Kuya Darwin kung nasang bansa siya, no? Nandito ba siya sa Pinas? Yan, para makapag-shoutout at mabati natin siya. Maraming salamat, Kuya Darwin Evangelista Curiba, sa iyong pakikibahagi dito sa ating pagsasimpapuwi dito sa Broad Streamcast Communicators.
Mga kaibigan, ngayon po namang araw na ito ng Miyerkules, nais po nating bigyan daan at ipaabot ang mahalagang impormasyon para sa ating mga kababayan. Mangyari ho kasi, nung nakalipas na pagsasimpapawid natin, just last Monday, nitong araw ng Lunes, meron ho tayong ibinahagi na mahalagang updates na kung saan, ito naman ho, inatunghayan nyo doon sa mga tinatawag na mainstream at traditional media. No, ho? At yun na nga lang, medyo nauna tayo ng kung ilang oras. At the same time, yung sinasabi natin, alam naman ho ninyo, hindi ho naman ho tayo pwedeng magbahagi rito kung hindi ho tayo nagsasagawa nung tinatawag na hindi lang ho double confirmation, kundi triple confirmation po. Ayun ho mahalaga para nang sa ganun, hindi ho naliligaw itong ating mga kababayan pagdating sa tinatawag na impormasyon. And as much as possible, sinisiguro ho natin. Napakahirap po kasi kapag ka medyo papalpak po tayo. Unang-una, mahirap pong makuryente. At ganun din po, alam naman ho natin na kapag ano man ang sasabihin mo sa ating mga minamahal na mga kababayan, siyempre dapat yun ay totoo. Yan, okay? At dun sa mga nagtatanong no kung yung tinatawag ko na kung ilan na yun na karoon ng tinatawag na infeksyon as of today and as of this hour, medyo natutuwa naman tayo dahil nung mga ilang araw 8,000 mahigit pa rin ano na kung ilang araw na sunod-sunod yan. Pero ngayon po medyo bumaba po yung na-infeksyon ngayon. Dito sa COVID-19 cases, meron hong na-infeksyon na 5,685. So, ito po ay naghatid sa total, yung kabuang total, na 1,073,555. At yung tinatag ng mga aktibong kaso, no, yung sinasabi ho na mga active cases ay nasa 62,713 at umakyat po sa 17,800 naman yung ika nga death toll, yung mga nangasawi, yung fatalities dahil na dagdagan ho kasi ng 178. Samantala, yung naka-recover ho ay mayroong nadagdag na 8,961. At lumalabas na yung survivor po meron ng bilang ngayon na 993,042. Itong mga datos naman mula sa 5 laboratorio hindi pa kabilang dito sa naturang tali dahil nga sa kabiguan nilang magsumite nung kanilang report ng nasa oras. Ito yung sinasabi natin kaya pwedeng magkaroon ho ng pagbabago by tomorrow or the next day after tomorrow. Dahil yun ang sinasabi ho natin na kapag siyempre hindi kagad pumasok yan, definitely nagkakaroon ng changes yan the following day o sa mga susunod na araw dahil hindi rin tayo nakakasiguro kung hindi naman mahuhuli yung iba para makapagsumite ng tinatawag na datos. Ano po? Anyway, sa ating po namang pagpapatuloy, ito po namang Health Department ay nagpahayag na mayroong mga estratehiya na ang pamahalaan ay gagamit para makatulong at masalubong itong tinatawag na National Vaccination Target bilang paglilinaw po doon sa krisis sa COVID-19 na siya po namang dinaranas dyan po naman sa bansang India. Grabe po yung nangyayari dyan. Kaya dapat maging maaga po tayo pagdating dyan sa bagay na yan dahil napakahirap po sa isang banda na medyo ganyan ang mangyayari at mabuti-buti na lang at actually konting ano na lang dahil meron nga sinasabi yung Okta Research kung magiging pabaya po tayo may possibility na mangyari yung ganon. Mabuti na lang po at hindi naman ano. Okay? Yung pong 54.6 na bilyong pisong alokasyon para sa pension fund ng mga uniformed personnel sa ilalim ho ng tinatawag na Bayanihan 3, bahagi po ito ng pagbabayad ng pamahalaan dun sa arrears sa militar at pulis na siyang nagtatrabaho bilang mga frontliners nitong pandemya. Ito yung sinasabi ng isang mambabatas. Okay? At
Yung iba ho kasi talagang nagkaroon ng COVID habang sila naka-duty. Okay? At yun namang sinasabi nitong si Kinatawan Stella Kimbo ng Marikina, ah, wala hong kinalaman yung edad o yung tinatag na katatayuan sa buhay. Ang bawat Pilipino po ay entitled sa 2,000 halaga ng cash aid mula dito sa panukalang Bayanihan 3. At pagka ito po ay naaprubahan para sa pagpapatupad, itong mga local government units ay kikilalanin o i-identify yung mga beneficiaries. At sila yung mangunguna sa pamamahagi nitong naturang cash aid sa kanilang mga constituents. Maliwanag po yan, ha? Baka mamaya magkawindang-windang na naman at hindi maibigay ng gusto. Nakapaloob po yan doon sa Bayanihan 3. Okay, magpapatuloy tayo sa ating pagpapatuloy. 11 minuto na at 26 na segundo ang siyang lumilipas sa oras na alas 5 ng hapon. At sa ating pagpapatuloy, ito pong ating mga mambabatas, particular itong ating mga senador, no ho? At yung mga economic managers, humantong hudo sa yugto nung kompromiso do sa pork import policies. Ayon dito kay Senate President Tito Soto. At sinasabi nga niya, nahahayaan niya si Finance Secretary Carlos Domingos ang siyang magpahayag nitong mga bagong figura, nitong mga taripa sa baboy at yung mga tinatag na minimum access volume. Yan. Okay? Ay medyo ang problema nga ho rito hindi ho natin maintindihan itong Department of Agriculture, no? Kung ano talaga yung in fact, kung matatandaan ho ninyo, maraming ang nagagalit ng mga mabatas dito kay Kalihim William Dar hinggil dito sa pinoproblema natin sa halaga ng tinatawag na presyo ng baboy sa mga pamilihan. Grabe. Magpapatuloy tayo sa ating pagpapatuloy. Yan, nakatutok pa rin si Ma'am Josephine Roquero at sabi ni Ma'am Angelica Paz, parang unreliable pa rin po ang mga datos ng mga kaso ng COVID dito sa atin. At totoo naman yan. At ako hindi naman kagad na naniniwala na ganun talaga yung ano. At sinabi niya, Sir Tony, kasi inconsistent yung reporting at hindi kumpleto. Okay? Pero sigurado at sa katotohanan, sa realidad nga naman daw, mas marami laban doon sa ibinuulat na figure ng Department of Health. Ito nga yung pinagtataka natin so far, ang tagal-tagal pa ulit-ulit ko nang sinasabi, simula pa nung nakalipas na taon, doon sa yugto ng third quarter of last year, that was 2020, dapat nagpapalabas din ang Department of Health. Aside from the figures, yung updated figures, no, yung mga datos, dapat sinasabi nila at ipinapahayag nila kung na-flatten na yung curve, tinatawag na curve, no? Dahil maraming mga nasa larangan ng medisina, mga doktor, mga medical practitioners ang nagtatanong, bakit hindi pa napa-flatten yung curve? Anong rason? Pwede ho bang itanong natin sa ano? Maraming beses na ho natin, paulit-ulit ho natin sinasabi yan. That was third quarter of last year, no? 2020. Okay? September. Tapos October, November, December, paulit-ulit din tayo nagtanong. Inaantabayan na natin. Nanawagan tayo kay Secretary Francisco Duque III. O kung maaari, kung ayaw mo magsalita patungkol dito, kung na-flatten ang curve o hindi, hayaan na lang itong si Yusek Vergere. Dahil siya naman lagi ang humaharap sa television. Di ba? Kapag may mga announcement, may mga pronouncement. Pero hindi rin nangyari yan . Hindi rin nangyari yun. Kumbaga sa parang nangangapa pa rin tayo. Kaya may punto yung sinasabi rito ni Ma'am Angelica Paz na hindi ka panipaniwala yung mga datos nito mga kaso ng COVID dito sa ating bansa. Sa kadahilanan na yun nga naman, no, bukod sa inconsistent, hindi kumpleto yung tinatawag na figure na inire-report. Katulad yan, yung katatapos lang natin na report, 5,000 plus, merong hindi nakapagsumite na dahil hindi nakapagsumite sa tamang oras na 5 na mga laboratorio.
So, ibig sabihin, may mga pagbabago yan sa araw ng bukas o sa susunod na araw dahil hindi rin natin masiguro kung sa araw ng bukas, makakakumpleto na magsusumite itong ilang laboratorio ng datos naman nila papunta sa kagawaran ng kalusugan, di ba? Yun ang nagiging problema. So anyway, ito po ay pinag-uusapan natin para nang sa ganon, maantig na naman ang damdamin dahil ang hirap ng puro lip serving. Ha? Puro lip service. Puro buhat ng bangko rito. Ha? Puro yung ika nga pagpuri sa mga sarili. Pagpuri sa kanilang mga performance. Kapuri-puri ba? Katanggap-tanggap ba sa publiko? 'Di ba? Ayun ang katanungan na itinatanong ng maraming sektor nitong lipunang ating ginagalawan. And definitely, kahit marawari, sana naman, medyo siguro, kaakibat na rin nung naging punto rito ni Ma'am Angelica Paz na kung maaari, wala namang masama kung sasabihin natin yung totoo, yung honest figure. Hindi ba? Dahil kung medyo bubulahin natin ang ating mga kababayan, itatago natin yung totoo. Napakahirap niyan. Sinong babagsakan ng sisi? Yung inyong kagawaran. So after ng kagawaran, sino? Di ba? Yan ang sinasabi ho natin. Binabati natin si Ma'am Rizana Urbistondo. Nanonood siya ngayon. Magandang hapon po. Thank you so much for joining in. Dito kay Ma'am Rizana Urbistondo. Maraming salamat po sa inyong pagtugaygay at pakikibahagi dito sa panibagong edisyon nitong opinyon at pananaw dito pa rin sa ating digital broadcast platform, ang Broad Streamcast Communicators. At yung sinasabi naman na initial shipment ng halos 200,000 doses ng Moderna na bakuna na kung saan i-develop ito ng National Institute of Allergy and Infectious Diseases Vaccine Research Center sa Estados Unidos, nakatakda po itong dumating sa bansa sa darating na Hunyo 15, yung Moderna. Meron po tayong kapatid sa Hanap Buhay na nakabase sa Amerika, about almost 2 months back, nung magpa-vaccine siya ng Moderna, okay naman, isang shot lang, okay naman siya. Ayan, dahil ang kainaman dito, inaprubahan na po ng FDA yung EUA nito, yung Emergency Use Application nitong Moderna na COVID-19 vaccine. Ayon dito kay Director General Eric Domingo ng Food and Drug Administration. Ito namang sinasabi para doon sa ikangay nag-aantamay, lalo tigit yung nagtatanong doon sa status o yung katatayo ng ating ekonomiya. Yung inflation po o itong pagtaas ng mga presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo, hindi ho nagbabago ito, nasa 4.5%. Nitong buwan ng Abril, at ang pamahalan po ay magpapataw ng ikang mahigpit na lockdown restriction sa dahil nung magpataw nga itong pamahalan dito sa Greater Manila area. So nananatili, hindi nagbabago. Nasa 4.5% ang tinatawag na inflation o yung sinasabi at nung itong mga basic itong mga basic goods at mga serbisyo. At we still don't know kung what will happen kung dahil napakahirap naman na medyo susugal tayo kung masyadong luluwagan naman dahil yun ang minumungkahi ng mga economic managers kasi medyo luwagan para yung ekonomiya. Pero very considerate din naman yung mga nasa larangan ng pagnenegosyo. Kung hindi naman kinakailangan, wag na muna para hindi masakripisyo naman yung kalusugan ng ating mga manggagawa. But the problem, siyempre, ang problema rito, siyempre, ang ating mga kababayan, marami ho ang nangawalan ng trabaho. Siyempre, kinakailangan lang kumayod, di ba? Shout out sa'yo, Rachel Alquino Romeo Jr., isa ka na sa Hindi BSCC family. Hindi naman ho kasi po pwede kung hanggang kailan na itatagal nitong tinatawag natin na community pantry. Hindi ba?
Yun ang sinasabi ho natin. At hindi naman sa lahat ng lugar. Sabihin na ho natin, ultimo sa probinsya, meron na ring naglagay niyan. Pero hahayaan ba natin na maging paalaasa yung ating mga kababayan? Siyempre, hindi naman, di ba? Napakahirap maging parasite. Yung paalaasa. Di ba? Mas mainam na rin yung talaga meron kang kayod, meron kang pinagkakakitaan. Kaya nga, ang mungkahi nga nung araw, ang problema, hindi rin ho kasi kagad na resolve yung hindi na paghandaan eh. Yung kung Eve M. Ramos, salamat sa pag-like na yung isa ka na sa tinatawag ho natin BSCC family. tuwirang pagtugon at pag-agapay sa ating mga jeepney drivers, kung marirecall ho ninyo. Halos na malimos sila sa lansangan, di ba? Dahil itong LTFRB, hindi sila pinayagan na makalabas, makapamasada. So walang kita eh. Alam naman ho natin na yan lang yung kanilang kabuhayan. Diyan lang ho sila kumukuha ng pambayad ng tahanan, di ba? Pambayad ng kuryente, tubig, panggasto sa araw-araw. Doon sa boundary, ika nga. So, marami, kung mapapansin ninyo, no? Yung mga ating mga jeepney drivers, namalimos yan. Simula nung nakalipas na taon. Hanggang ngayon, meron pa rin ho yata manaka-naka despite na nagbukas na ng tinatawag na biyahe itong LTFRB doon sa ruta ng ating mga jeepney drivers. Okay? Meron po tayong 22 minuto, 8 segundo ang lumilipas sa oras na alas 5 ng hapon. Magandang hapon kay Ma'am Ibramos. Sabi niya, good afternoon Sir Tony, a blessed Wednesday po. Likewise, Ma'am Ibramos, thank you so much for joining in. Ayan, okay? At sa ating pagpapatuloy, ito po namang tanggapan ng Solicitor General, nireject po itong termino na red tagging. At piniprepare nila instead na gamitin yung true tagging sa pamahalaan, yung practice doon sa pag-akusa sa mga aktivista doon sa koneksyon dito sa mga makakaliwang grupo dahil nagsagawa ho kasi ng resumption ng Korte Suprema doon sa oral agreements doon sa Anti-Terrorism Act nitong kahapon, araw ng Martes. Okay? Alam naman natin na siyempre talagang lahat gagawin ng mismong tanggapan ng OSG o itong Office of the Solicitor General na pinamumunuan itong si Ginoong Jose Calida. Okay? Meron din hong nabanggit natin yung ating mga jeepney drivers, no? Meron pong transport advocate ang humihikayat sa Kongreso na trabahuhin yung malakas na nationwide bicycle law at pag-usapan yung commuter rights sa kabila po ng mga pagbabago na kinakaharap sa araw-araw ng mga commuters. Ayan, okay? At bukod po dyan, nais din ho nating i-share sa ating mga minamahal na mga kababayan itong patungkol naman doon sa sinasabi, mangyari ho kasi meron ding sinasabi yung oil refiner at yung retailer ipinaabot dito sa Philippine Stock Exchange itong nakalipas na Lunes na positibo yung momentum na magpatuloy ng ng maigi doon sa unang 3 buwan ng taong kasalukuyan dahil yung naturang profits base doon sa profits no na narehistro. Ibig sabihin yung kinita doon sa naturang yugto. Yung unang 3 buwan ng taong kasalukuyan, itong 2021. Okay? Magpapatuloy tayo at sa ating pagpapatuloy, meron na po tayong 24 na minuto, 58 segundo ang siyang lumilipas sa oras na alas 5 ng hapon. At sa ating pagpapatuloy, i-share din ho natin sa ating mga minamahal na mga kabayan yung mga impormasyon na nais nilang mabatid at of course para nang sa ganun maipabatid rin naman nung mga makababatid ngayon doon sa kanilang
either kapitbahay na hindi makapag-monitor or yung ibang mga kasambahay nila o yung mga kapitbahay, siyempre natural lamang. O di ba? Magkakabalitaan yan. At meron mga panibagong pribadong ospital ay nakatanggap ng compassionate special permit sa paggamit itong ivermectin doon sa COVID-19 ng mga pasyente. Ito yung sinasabi nitong si FDA Director General Eric Domingo. Bali, 6 na ospital na ang nakakuha ng compassionate special permit o itong tinatawag na CSP. Medyo mahaba-habang salay-sayan pa ito. Napakahirap din naman ho kasi na anong tawag dito. Mahirap din naman kasi na basta na lang magre-rely. Mas importante rin naman, we have also to consider also yung tinatawag na sinasabi nitong ating mga dalubhasa sa larangan ng medisina. Hindi naman uubra yung basta gano'n na lang, di ba? Kaya yun ang medyo dapat yan. Okay? Mamaya ibabahagi ko po ang patungkol naman dito sa tinatawag na saloobin, yung pag-question itong si Senate Minority Leader Franklin Drilon at yung mga naging pahayag naman nitong si retired senior justice, no, ng Supreme Court na si Antonio Carpio. Okay? At siyempre yung ilang mga naging kaganapan dyan po naman sa Korte Suprema hinggil po naman sa oral argument nitong tinatawag na Anti-Terror Act. Magpapatuloy tayo sa ating pagpapatuloy. Magpapakilala muna tayo. Sandali po. Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiiba at kakaibang plataporma sa digital broadcast mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Opinyon at pananaw. Ito ang palatuntunang maghahayag ng mga mapagbuong opinyon sa mga pangunahing issue at pambansang usapin. Maglalahad ng mga konkretong pananaw para sa sambayanang Pilipino. Opinyon at pananaw. Kasama ang inyong kapanalig at abang lingkod, Tony Salaw. Okay, magpapatuloy tayo. At sa ating pagpapatuloy, medyo natawag ko yung pansin natin dito. Kung pag-uusapan nga naman daw yung tinatag na special powers, ang Pangulong Duterte nga lang naman daw ang pwedeng magmura. Wala nang iba. Maski sino sa kanyang gabinete, ayon dito kay spokesperson Harry Roque. Ito yung binanggit niya nung Martes At sinasabi nga na ang mensahe ng Pangulo sa usapin ng diplomasya walang lugar para ika nga sa pangbubuska. Ang mensahe ng Pangulo dito sa mga miyembro ng gabinete na ang Pangulo lamang ang pwedeng gumamit nung ganong mga kataga. Wala nang iba. Yan. Ibig sabihin, siya lang daw ang pwedeng magmura. Walang pwede. Maski sino sa mga miyembro ng gabinete. Bakit nga naman? Anyway,
Ah, dahil kung mapapansin ho ninyo, siyempre sa dala ng emosyon, hindi na nakapagpigil. Kaya naman nabanggit ito, hindi nakapagpigil itong si Foreign Affairs Secretary Teddy Locsin na direkta na nagsabi dito sa pamahalaan ng China. Ayon dito kay spokesperson Roque, hindi po pwede at ayaw niya ng kanyang mga alter ego ay gagamit ng ganitong mga kataga. Partikular kung ito ay nasa sensitibong larangan ng diplomasya. At kung babalikan nga naman yung Twitter post nung Martes nitong si Foreign Affairs Secretary Locsin, sinasabi niya, no? Quote, I suddenly realized my friendship with Chinese Foreign Minister Wang Zi was on the line, so I tweeted my concern about our friendship. That must continue. He is my idol in diplomacy. Matindi ha. Sinasabi pa na, it's been my elusive dream to copy until I attain in my mind and manner the elegance of Wang Zi. Yan sinasabi niya. It's been done. Now let's move on. I just don't want to lose my friendship with the most elegant mind in diplomacy with manners to match. Matindi. Kung matatanda ninyo, itong si DFA Secretary Teodoro Locsin, veteranong journalist po ito, publisher, naging kongresista bago yung kanyang posisyon bilang dito sa Foreign Service. At siyempre, yung Asian power, nabanggit nga na, ito yung an ugly of forcing your attention dun sa handsome guy who wants to be a friend. Mind basic manners. Kung hindi mo nga naman hindi naman pinapangalanan si Locsin, ay itong si Chinese Foreign Ministry Press Spokesperson Wang Wenbin nung Martes ay tumugon dun sa tweet na mayroong pagbabanta na ang megaphone diplomacy can only undermine mutual trust rather than change reality. Ganito rin kaya ang sinabi nito sa Indonesia. Sa Indonesia, yung Indonesian government, di ba? Nandun sila sa katubigan eh. Ano sabi? Babae pa yung nagsasalita. Hindi pa yun yung tagapagsalita. Babae pa yung nagsasalita. Umalis kayo dito sa aming katubigan dahil sakop namin ito. Huwag kayong hindi po pwede yung ganyan. Di ba? Dito, megaphone lang. Anyway, napag-uusapan ho natin itong patungkol dito. Ang inaasahan ho natin dapat medyo sa isang banda, hindi yun ang ina-expect ko kasi ng ating mga kababayan. Anyway, dito naman sa sinasabi, merong reaction dito si Senate President Pro Temp Ralph Recto. Ralph Recto. Sinasabi niya, quote, it pays to have a foreign affairs secretary who is brave and brilliant because it will allow our country to punch above its weight, unquote. Yan. Nyo? Sabi naman ni Senator Ping Lacson, sabi niya, quote, maybe a review of the country's diplomatic relations is timely and called for. All the diplomatic protests that the Secretary of Foreign Affairs filed have been ignored as if nothing was fired at all. Yan ang sinasabi, unquote, sabi ni Senator Ping Lacson. Ilang diplomatic protest hindi pinapansin. Sino ba naman ang hindi makapagmumura niyan? Di ba? Sa kabila niyan, wala man lang talagang hiniheli-heli pa yung China Di ba? Kaya yun ang nakakalungkot. Di ba? So, ano na lang ang magiging reaksyon nitong ating mga nasa hanay ng... Anyway, tingnan natin yung susunod na kabanata. Mangyari ho kasi, ayaw naman ho natin na mangunang bait, no? Ang importante rito, ini-inform natin itong ating mga minamahal na mga kabayan hinggil diyan. Okay? Ayan. Okay, sa ating pagpatuloy, magandang hapon kay Ma'am Mercy Ong, nanonood siya ngayon. Magandang hapon po, Ma'am Mercy. Sabi ni Ma'am Ibramos,
Paano mo po papaliwanag sa bata na ang pwedeng magmura lang ay ang presidente sa kabila na tinuturuan mo ng good manners and right conduct ang mga bata? Yun nga ang hirap eh. Hindi ba marami nagtatanong? Yung mga batang paslit nagtatanong sa kanilang mga magulang, sa kanilang mga kapatid, ate, kuya, tsuhin, tsahin. Tinatanong nila, napapanood sa telebisyon, di ba? Manununtok, magmumura, talagang siya lang. Oh, di ba? Anong katanungan ng bata? Di ba? Yan po ba yung ating presidente? Bakit po siya nagmumura? Di ba? Tinuturuan mo yung anak mo, yung pamangkin mo ng mabuting asal. Pagkatapos ganyan, maririnig yung Pangulo ng bansa, ganyan. O, di ba? Si Joselito Partosa, mula sa Ireland, nanonood siya. Kuya Joselito, magandang hapon sa iyo. Thank you so much for joining in. Tama yung sinasabi dito ni Ma'am Mercy Ong eh. At saka nitong si Ma'am Ibramos. Sabi nga ni Ma'am Ibramos, tama yun, no? Yung kanyang tinuran. Dahil unang-una, ang hirap ipaliwanag. Bakit si ganun? Pwede pala. Di bali wala lang itinuturo sa amin sa school. O maski sa distance learning, hindi ba? O yung ikaw bilang magulang, tinuturuan mo ng mabuting asal yung anak mo o yung pamangkin mo. O di ba? Pagkatapos kamukat-bukat mo, ganyan. Ano na lang. Hindi ba? Paano mo pa ipapaliwanag yan, di ba? Magpapatuloy tayo. We have 37 minutes and 17 seconds ang siyang lumilipas sa oras na alas 5 ng hapon. At sa ating pagpapatuloy, itong kontrobersyal na anti-insurgency ng pamahalaan, yung task force, nakatanggap na ng mahigit sa kalahati ng 2021 national budget. Samantalang yung panukala na 8,000 na ayuda para sa pribadong sektor ng mga manggagawa na siyang tinamaan ng pandemya ay nananatili na hindi napopondohan. Ito yung sinasabi ni Senator Franklin Drilon. Kahapon niya sinabi base sa datos ng Department of Budget and Management, yung tinatawag na total of 10.68 billion pesos ay naipalabas na dito sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Itong NTF-ELCAC nitong buwan ng Abril, na kung saan ay nagre-representa sa mahigit 50% nung kanilang 11.1 bilyong pisong budget para sa taong kasalukuyan. Kaya naman pala ang sipag magkakaltab nitong si Parlade at itong sino ba ito, yung babae? Si Baduy. Baduy, yan. Sinasabi nga ni Senate Minority Leader, quote, Senate Minority Leader Franklin Drilon, sabi niya, quote, why the haste in releasing the budget? Why is the release of the Marawi Rehabilitation Fund slower than for NTF-ELCAC? Where will they use the 10.68 billion pesos? Yan. Nasisilip na tuloy. Sinabi pa ni Drilon na itong 7.7 na bilyon ay inirelease dito sa NTF-ELCAC nitong buwan ng Abril lamang. So, ibig sabihin, ito yung oras na itong task force ay lumabas ng underfire sa pag-red tag sa ilang mga organizer ng community pantries. Itong proyektong ito ay inspired ng food aid station na itinatag dyan sa bangketa ng Quezon City nitong nakalipas na buwan. Noong March 24 kasi itong task force ay nakatanggap ng 3.13 bilyong piso. Itong sabi niya. At dinagdag pa niya na itong sneaky and speedy release nitong NTF-ELCAC budget ay isinagawa samantalang pamahalaan ay naghahanap pa ng paraan para ponduhan itong panukalang 8,000 cash aid para sa private sector workers. Matindi isa-isa ho na bubulat-lat na. At yung sinasabi ng mga priorities ng pamahalaan
defeating the virus and addressing the effects of the pandemic. Yan, ha? Tulad ng unemployment at yung gutom, kinakailangan na ito'y maging prioridad natin. Merong 62% ng Filipino households ang nakararanas ng gutom dahil sa COVID-19 pandemic. Ito yung sinasabi ni Redlon. At merong 4.4 na milyong Pilipino ang mga nangawala ng trabaho nitong nakalipas na taon. At ito namang pamahalaan ay nagkakaloob ng prioridad dito sa NTF-ELCAC, yung anti-insurgency program, imbes na gamitin yung pondo para paliwigin yung ayuda o yung cash aid at para makabili ng bakuna at mapakain ng mamamayan. Sa ilalim po nitong General Appropriations Act of 2021, itong NTF-ELCAC ay napagkalooban ng total appropriation ng 19.1 billion pesos na kung saan yung 16.4 billion pesos ay pupunta sa Barangay Development Program na kung saan yung 800 mga villages ay lilinisin para doon sa tinatag na communist influence na tatanggap ng 20 milyon ang bawat isa. Okay? At doon sa DBM circular naman, kamakailan lamang ipinakita na itong Davao Region ay tatanggap ng 4.3 bilyon para doon sa mga programang pupunduhan dito sa mismong bayan ni Pangulong Duterte at makakakuha ng lion's share of 1.64 billion pesos. Saan nga naman pupunta yung pera? Sinasabi nga nitong si Dilo sa Senado na gagamitin dun sa oversight function para i-scrutinize, busisiin itong NTF-ELCAC na pondo na kung saan dapat maisumiti sa Congress. Saan nga naman pupunta itong 10.68 billion? Anong barangay? Anong syudad at bayan ang siyang mabibiyayaan ito? At sa espiritu nga naman ng transparency, hayaan natin na ilabas yung datos at ipaalam sa publiko kung saan pupunta ito. At meron pang isang mambabatas na nagsabi na tanggalan nga itong NTF-ELCAC ng pondo at i-realign yung pera para sa programa ng COVID-19. Ito'y matapos na itong si General Parlade at itong si Yusek Lorraine Badoy ay nagsagawa ng aligasyon na iniuugnay na naman itong community pantry organizers sa mga communist insurgents. Tinawag pa nga ni Parlade na stupido itong mga senador kapag babawiin daw yung pondo. Pero nag-apologize naman. Pero yung 15 senador pumirma na doon sa resolution. Doon sa resolution mismo, no? Para doon sa kanyang censure. At tinuran pa nitong si Drilon na yung natiaturang pondo ay ipalalabas dito sa NTF-ELCAC sa kabila ng malakas na pagtutol mula sa mga mambabatas, mula sa majority at minority blocks sa Senate at sa mismong Kamara de Representantes. Well, ito yung aabangan natin. Kung ano yung magkakaroon ng mas kaganapan dito. Hindi po pwedeng hindi po pwedeng palampasin ang mga ganitong uri ng mga hakbangin. Sabi ni Kuya Joselito Partosa mula sa Ireland, alam ng Tabogo DDS na ang puo nila na si Mang Kanor ay traidor ng Pilipinas. Bakit? Sige pa rin ang pagiging panatiko nila kay Duterte. Hayaan na natin, paano gagawin natin. Talagang ganun talaga yata kapag medyo nalaso na yung kaisipan. Ang importante dito ay alam natin kung ano yung totoo. Alam natin kung ano yung mga nagdudumilat na katotohanan, di ba? Okay, sa ating pagpapatuloy, we have 45 minutes and 17 seconds ang siyang lumilipas sa oras na
alas 5 ng hapon. At sa ating pagpatuloy, medyo bibigyan daan din natin itong sinasabi. Mangyari ho kasi, ah, ah, yung sinasabi po nitong patungkol dito sa West Philippine Sea. Just to inform our fellow men, itong ating mga kababayan, lalo tigit yung nag-aantabay ng update patungkol dito. Sinasabi nga na ang Pangulo practically nangumpisal doon sa pag-commit ng grand estafa or grand larceny para ika nga doon sa false claim na hindi raw siya nangako na i-retake yung West Philippine Sea mula sa China noong kanyang campaign noong 2016. Ito yung sinasabi ni retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio. At binanggit nga niya, quote, "There is a term for that, grand estafa or grand larceny. Yeah, making a false promise to get over 16 million votes." Yan, medyo bumuelta dahil kung matatandaan nyo, nung Lunes ng gabi, nagkaroon ng talk to the people na recorded yata, no? Ayan. At tinugon ho nitong si Carpio yung public address nung Lunes na kung saan hindi raw ipinangako na yung patungkol na ididepensa ang West Philippine Sea o yung pressure rin yung China patungkol dito. Sinabi nga ni itong si Ginoong Carpio, itong si Ginoong Duterte ay nagdeklara during the televised presidential debate na he would even ride a jet ski and plant a Philippine flag in the China-occupied Panatag Scarborough Shoal. Kung magiging susunod na siya ng Pangulo ng bansa. At dinescribe pa nga na yung past statement bilang hyperbole. At itong si Ginoong Duterte ay nagbigkas ng kanyang posisyon dito sa ating mga kababayan nung siya ay nangampanya para sa presidency noong 2016. Ito yung sinasabi nitong si Ginoong Carpio. At nabanggit nga niya, he cannot now say that he never discussed or mentioned the West Philippine Sea issue when he was campaigning for president. Otherwise, he would be admitting that he was fooling the Filipino people big time. Diba? Yung constitutional duty naman, subalit whether or not Mr. Duterte made such a promise, nananatili pa rin na tungkulin bilang presidente sa ilalim ng salingang batas na proteksyonan kung ano ang pag-aari ng bansa at ng mamamayan. Ito naman yung sinasabi ni dating Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario. At sinasabi nga niya, with due respect, Mr. President, whether or not you promise to retake the West Philippine Sea and pressure China, it is the duty of the President under the Constitution to protect what is ours, and our fellow Filipinos are relying on the President to do so. Yan, okay? Sinabi pa nga niya, we urge you, Mr. President, not to trade our lands and waters for prospects of money given by China. Meron yatang ipinangako, no? Base tatay na rin doon sa ilang mga napaulat, no? May ipinangako ito sa Xi Jinping. 22 bilyong dolyares yata yon. Pero 5 bilyon pa lang yung ano. Hindi natin alam kung ginugoyo tayo ito, dinadaan sa palibre-libreng bakuna eh. Anyway, meron pang panibagong reminder, another reminder. Ni-recall po nitong si Ginoong Carpio na during doon sa 26 campaign, itong si Duterte at yung kanyang team ay tinura na itong dating Davao City Mayor na supportive siya sa arbitration ng Aquino administration
na kaso laban sa China. As a Filipino, Mayor Rodrigo Duterte fully supports the case now pending in The Hague questioning China's occupation of areas in West Philippine Sea that the Philippines considers its territory. He is hopeful for a favorable ruling for the Philippines. Ito yung sabi ni Carpio. At ito yung tinuran doon sa kanyang kampanya, doon sa kanyang posisyon, doon sa naturang issue. Carpio and Del Rosario have consistently criticized Mr. Duterte's policy on appeasement on West Philippine Sea issue. But the President has blamed them and the Aquino administration for losing the disputed reefs and shoals to China. Totoo nga naman. Actually, nanalo na dapat iparamdam mo na ikaw ang Pangulo ng bansang Pilipinas. Hindi po ba? Magpapatuloy tayo sa ating pagpapatuloy. Medyo tayo po unti-unti nang magpipidid ng tabing dahil mukhang handang-handa na yung ating kasunod rito. Si Kuya Sammy Gabot para doon sa palatuntunan na asintado. Okay? So mga kaibigan, sa ngalan po ng lahat ng ating mga nakatuwang, yung mga nakagapay natin, yung mga nag-participate, yung ating mga avid followers, listeners, thank you so much. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi at patuloy na pagtitiwala na inyong pinagkakalob dito sa Broadstream Cast Communicators. Maraming salamat po. Sa ngalan po ng ating technical director na si Gino Salaw, ito po naman ang inyong abang lingkod, Kuya Tony Salaw, nag-iwan ng isang makabuluhang dapit hapon at naway laging sumatin ang pagpapala ng dakilang lumikha. Magandang dapit hapon po. Opinyon at pananaw. ka nagmula sa isang lahing malaya, marangal, matapat, payapa. Di ka dapat maparipara. Ngunit anong nangyari sa dangal, pati pangalan sinugal para lamang magkaman hanggang sa maging usakan. Maaari pang magbago kahit san ka man patungo. May daang pabalik sa tama kung saan ka nagmula.
maaari pang magbago kahit saan ka man patungo. May daang pabalik sa tama kung saan ka nagmula. Sa laging malaya, matapat, marangal, hayapan. Ngayon na ang simula, isang laging may laya, matapat, marangal, dakila. Dito tayo nagmula, dito rin magsisimula, dito tayo ang simula. Oo, dito ang simula. Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiiba at kakaibang plataporma sa digital broadcast mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon.